Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inihanda para sa mga pure online students ng ating klase. Gaya ng dati, mangyaring sagutan ang mga tanong na inihanda natin para sa presentasyong ito sa isang malinis na papel at i-post ito sa ating Google Classroom pagkatapos. Base sa mga nakaraang videos natin, natapos na natin ang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, sa inyong palagay, doon na kaya natapos ang ating kasaysayan? Naging masaya na ba at mapayapa ang ating daigdig matapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? So, tignan natin. Umpisahan natin ang video na ito sa pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Sagutan ito sa inyong papel. Ano ang naiisip mo sa tuwing nababanggit ang salitang quote? Pangalawa, ano naman ang naiisip mo sa tuwing nababanggit ang salitang war? At panghuli, ano ang naiisip mo sa tuwing nababanggit ang salitang Cold War? Tignan natin kung tama ang mga naging kasagutan mo o kasagutan ninyo pagkatapos ng ating presentasyon. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang pangyayaring naganap matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At ito ay ang tinatawag nating Cold War. Ano ba ang pangyayaring ito? Tungkol saan ito? Bakit hindi na lang tawaging war o digmaan? Bakit Cold War pa, di ba? So, kapag sinabi natin Cold War, basically, ito ay labanan ng ideolohiya, kapangyarihan, at alitan po ito ng mga bansa na hindi sila gumagamit ng puwersa o armas. Digmaan pa rin ito, people. Yun nga lang, i-highlight natin na hindi sila gumagamit ng puwersa o armas dito. Upang mas maunawaan ninyo, magbigay tayo ng isang mas basic na halimbawa ng Cold War. Sa araw-araw na buhay natin, hindi ba? Hindi mawawala na nagkakaroon tayo ng away sa pagitan ng ating mga kaibigan. Sa away natin, sa mga kaibigan natin, physical na sakitan ba nangyayari sa atin? Hindi naman, di ba? Anong nangyayari? Nagpapalitan lang tayo ng ideya. Bakit ka nagagalit sa akin? Anong rason mo? At the end of the day, di ba, magpapataasan kayo ng pride. Sino ang unang magsasorry sa inyo? Ganon din dito sa Cold War. Pataasan sila ng kapangyarihan. Sino ba ang mas powerful sa mga bansang ito o sa dalawang bansang ito na naglalaban sa Cold War? Diba? Pero hindi sila naglalaban physically. Walang puwersa o armas na ginagamit dito. Na para lang silang nag-race, di ba? At ang end ay para lang malaman kung sino ang mas makapangyarihan sa kanila. First word na nandito na hindi siguro tayo pamilyar ay ang salitang ideolohiya. Dahil kapag Cold War ang usapan, labanan din po ito ng ideolohiya. Ano yung ideas? Dahil kapag sinabing ideolohiya, basically, ito ay ang mga ideya o kaisipan na tuwiran. Again, tuwirang sinusunod ng mamamayan ng isang bansa. Ano yung paniniwala ng isang bansa? Dahil magkakaiba ang paniniwala ng mga bansa, nagkaroon po tayo ng Cold War. Anong paniniwala ang mas maganda o mas kapaki-pakinabang o mas epektibo kesa sa ibang paniniwala? Ito ang labanan sa Cold War. So ano bang mga bansa ang naglaban noong Cold War? Tignan natin. Ito ay ang unang-una ang Estados Unidos o ang United States at ang USSR o ang Union of Soviet Socialist Republics. Tandaan na, di ba, dati, base na nga sa videos natin previously, at mga mapang na ipakita ni Miss Jen noong unang digmaang pandaigdig, wala pang USSR noon. Russia pa lamang, isang bansa o estado pa lamang, Russia ang tawag natin. Pero dito, pagpasok ng ikalawang digmaang pandaigdig, umusbong ang tinatawag nating USSR. Union, meaning samahan ito ng Soviet Socialist Republics. Tandaan yung mga stand sa world map natin sa kasalukuyan, yan po ay kabilang dati sa USSR. Kasama siya doon sa samahan nitong mga socialist republics na ito.
Soviet meaning mga council ito. So yung mga bansa dati, ngayon actually, na part dati ng USSR, sila yung mga Soviet. Sila yung mga councils. So samahan ito ng mga Soviet councils na socialist republics. So naway naunawaan ninyo kung bakit ito tinawag na USSR. Sama-sama ito, pinagsama-samang iba't ibang estado. Okay? Nagsimula actually itong Cold War dito sa mapang ito. Kung naalala ninyo, naipakita ko na rin ito doon sa video natin sa ikalawang digmaang pandaigdig. Itong mapa na ito ay nagpapakita ng epekto ng kasunduan sa Potsdam. Diba? Dahil sa kasunduang ito, nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig at the same time nahati-hati ang bansang Germany. Ano naman? Tanong, sige, ano ang bansang nahati-hati? Dahil sa kasunduan sa Versailles. Ito ay isang kasunduan na nagwakas sa unang digmaang pandaigdig. So, anong bansa ang hinati-hati naman ng kasunduan ito? Kung ang sagot nyo ay Austria-Hungary, kayo ay tama. So, sa kasunduan sa Versailles, Austria-Hungary ang nahati-hati. Ngayon, dito sa kasunduan sa Potsdam, Germany naman ang nahati-hati. Pero, sa kasalukuyan, ganyan ba ang itsura ng Germany? Di ba? Hindi naman. Dahil nagkaroon ng alitan sa pagitan ng USSR at ng mga demokratikong bansa. Ang Soviet zone, kung makikita niyo dyan sa mapa, yung color red o yung kulay pula dito sa mapa natin, yan po ay pag-aari or napasakamay, ibinigay sa, syempre, sa USSR. Nung natapos ang ikalawang digmaan, sabi ng USSR, sige, itong lupang napunta sa akin na mula sa Germany, gagawin ko lang sunod-sunuran to sa USSR. Yun ang primaryang layunin ng USSR dito sa lupa na ito, dito sa parteng ito ng Germany. Ngayon, ang Britanya, Amerika at Pransya, hindi pumapayag o hindi ganon ang layunin nila sa lupaing nakuha nila. Ang gusto nilang mangyari ay tulungan itong Germany na makaahon uli, lalo na yung ekonomiya nitong Alemanya o ng Germany. Sabi ng USSR, sandali, bakit natin tutulungan ang Germany? Remember, di ba? Sinugod tayo niyan, nakipagdigmaan sa atin yan, ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit ninyo tutulungan ang Germany na makaahon uli? Siyempre, remember, meron tayong United Nations. At ang United Nations, yan ang sumasaway, HEP, di ba? Parang wala nang digmaan, please. Magtulungan na lang tayo na makaahon after ng World War. Please lang, wag nang mag-away-away. So, ang Britanya, Amerika at Pransya, okay naman, di ba? Tulungan ang Germany. Kesa naman, hayaan lang silang malugmok at gawin lang silang kolonya. Habang itong USSR, hindi talaga sumasang-ayon dito sa tatlong ito kasama doon sa sinasabi ng United Nations. So, anong nangyari? Magkaiba ang gustong mangyari ng mga bansang ito dito sa nakuha nilang lupain sa Germany. Dito nagsimula ang paghahati ng Germany. Mula sa East at West Germany. Nahati po siya sa dalawa. Nandito, daan sa gitna ng dalawang iyan, makikita yung tinatawag nating Berlin Wall. Kilala at sikat na sikat ang Berlin Wall dahil hinati niya sa dalawa ang Germany o kilala rin sa tawag na Aleman. So yung pula sa mapa na iyan, ang East Germany ay hawak ng USSR, habang ang West Germany ay hawak ng mga demokratikong bansa, primarily ng Amerika. Okay? So magkaiba ang ideolohiya ng dalawang bansang ito, magkaiba rin ang layunin nila sa dalawang parteng ito ng Germany. Kaya pati ang mga tao, medyo torn na rin. At iniisip kung dapat ba nasa East kami o dapat ba nasa West kami. Kasi magkaiba ang polisiya at ideolohiyang ipinatutupad nila sa dalawang parting ito ng Germany. So ano ba ang ideolohiya? Kanina pa natin binabanggit. Ano yung magkaibang ideolohiyang ipinatupad ng Germany dito sa dalawang magkahiwalay na parting ito ng Germany?
So meron tayong tinatawag na ideolohiya ng kapitalismo at sosyalismo. Kapag sinabing kapitalismo, ito ay sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa ideya na ang pribadong pag-aari ng produksyon. So dito, kapag kapitalismo ang ipinairal na ideolohiya sa isang bansa o sa isang estado, automatic democratic country ka rin. And kung democratic and capitalist ka, ibig sabihin, hindi mo pinipigilan yung mamamayan mo na na magtayo ng sarili nilang negosyo. Ang production o ang produksyon, kung sino ang nagpo-produce ng pagkain, yung pangangailangan ng tao, hindi ito pinapakialaman ng pamahalaan. Oh, gusto mo magtayo ng Jollibee? Go! Ng McDo? Go! Ng Burger King? Go! Hindi ka pakikialaman ng pamahalaan ninyo. Dahil, again, ang produksyon ay pag-aari ng private people, private person or companies, di ba? Walang mangingialam sa iyo dito, even the government. Ngayon, ano naman ang sosyalismo? Ang sosyalismo ay isa namang sistemang politikal at ekonomikal na tumutukoy sa ideya na ang produksyon, sino naman ang may-ari nito? Ang pamahalaan naman ang may-ari nito. Gusto kong magtayo ng Jollibee. Wait, pipigilan ka muna ng pamahalaan. Kailangan mo ba talagang magtayo ng Jollibee? Or meron namang mas okay na gawin mo kaysa magtayo ng negosyo, 'di ba? Magtrabaho ka na lang. So, pamahalaan ang nagre-regulate ng lahat. So, kumpara sa kapitalismo na free ka lang sa kahit anong gusto mong gawin, kahit anong gusto mong ipatayong negosyo, sa sosyalismo, nire-regulate o kinokontrol ang production ng sarili nilang pamahalaan. So, ibig sabihin ba, Miss Jen, mas maganda ang sosyalismo kesa sa kapitalismo o ang kapitalismo sa sosyalismo? Sige nga, maaari nyo bang isulat ang inyong sagot? Ano sa palagay ninyo ang may mas magandang ideolohiya? Ang kapitalismo o ang sosyalismo? At ipaliwanag ang inyong sagot. Sa katunayan, hindi naman natin masasabi kung anong mas maganda dito. It's your own opinion kung anong sa palagay ninyo mas maganda sa dalawang sistema na ito. Pero tandaan, people, sa kapitalismo, malaya ka. Yes, malaya kang gumawa ng kahit anong negosyo. However, kung maraming nais magtayo ng negosyo, maraming yayaman. How about those people na hindi nakakapag-aral? Those people na hindi alam paano magsimula ng negosyo. Dahil walang nangingialam kung sino lamang ang gustong magtayo ng negosyo, walang mangingialam sa'yo. However, wala ring mangingialam sa'yo kung maghihirap ka dito sa sistema ng kapitalismo. Sa sosyalismo, malamang sa malamang, i-regulate ito ng pamahalaan upang walang masyadong naghihirap, wala rin masyadong nagiging mayaman, di ba? Kumaga, kahit pa paano, pantay-pantay kayo dito dahil merong tumitingin ng poverty line dito sa socialism. Pero isa yung perspektibo sa dalawa ito. Ngayon, ano ang ideolohiya ba ng dalawang bansang ito, ang Amerika at ang USSR? Kasi sila naging magkalaban sa Cold War. Nagsimula doon sa Berlin Wall natin, then lumawak ito. Anong ideolohiyang hawak ng dalawang bansang ito sa Cold War? Ang Amerika, demokrasya at kapitalismo ang hawak nito. Dahil nasakop ang Pilipinas ng Amerika, na adopt na rin natin yung ideolohiya ng demokrasya. Democratic country tayo, and makikita rin natin na nagmamanifest yung capitalism o kapitalismo sa ating bansa. Di ba? May free trade tayo, free enterprise. Pwedeng magtayo ng negosyo kahit na sino. Basta, di ba, kumuha ka lang ng rehistro sa city or municipality ninyo. Walang makakapigil sa iyo. Pagdating sa USSR, dito tayo papasok sa bagong ideolohiya. Bago sa atin ito, di ba? Mas madalas nating naririnig ang demokrasya at kapitalismo. Pero sa USSR, may tinatawag tayong sosyalismo. Yun nga yung nabanggit natin kanina na nire-regulate ng pamahalaan ang produksyon. Pero tandaan na ang USSR, naniniwala sila doon sa sulat ni Karl Marx. Si Karl Marx ay nabanggit natin itong ikatlong markahan. Siya ay isang tanyag na philosopher. At naniniwala si Karl Marx
na ang sosyalismo ay isang ideolohiya na kailangang um, mag-undergo ang isang bansa kung nais niyang ma-achieve o ma-attain yung tinatawag nating utopia. Kapag sinabing utopia, yun yung perpektong lipunan. Una, magiging socialist country muna ang isang bansa. Pagkatapos nun, de-develop siya into a communist country o komunismo. Yun ang ideolohiya. Later on, magiging ideolohiya nila. Kapag sinabing komunismo, ayan naman ay isang ideolohiya na ang paniniwala, dapat ang lipunan ay walang antas. Walang mahirap, walang mayaman. Imagine, after daw makamit ang komunismo, nandoon ang perpektong lipunan. Para kay Karl Marx, ayun ang perpektong lipunan. Lahat pantay-pantay. At ayun ang gustong mangyari ng USSR. Socialismo ang unang ideolohiya nila. Then, magta-transfer sila, magde-develop sila into a communist country. Ayun ang gusto nilang ipakalat ang komunismo na dapat ang lipunan ay walang antas at lahat tayo ay pantay-pantay. Tandaan, people, ang layunin ng komunismo ay sugpuin ang kapitalismo. Magkalaban ang dalawang ideolohiya na ito. And doon natin makikita na yung ideolohiya na hawak ng Amerika at ng USSR ay naglalaban. Hindi sila magkalaban, hindi yung dalawang bansa. Walang naglalaban dito physically. Pero yung ideology nila, yung paniniwala nila na sinusunod ng mamamayan nila sa loob ng bansa ay magkalaban. So ano kaya ang mas epektibo, mas maganda, at mas tatangkilikin na ng tao na ideolohiya? So ano ba ang epekto ng Cold War? 'Di ba? Naglalaban sila. So ano nang nangyari? So tignan natin. Unang epekto ng Cold War ay mula sa Berlin Wall, yung maliit na, actually kung sa mapa natin titignan, di ba, mukha lang siyang maliit, pero hati ito sa isang buong bansa ng Germany kung isipin natin. Mula doon sa isang bansa, nagkaroon na ng hati sa buong Europa, di ba? Nagkaroon tayo ng Iron Curtain. So hati ito, nagkaroon na ng mga kakampi, yung USSR, at the same time, kakampi ang Amerika. Anong mga bansa ang naniniwala din doon sa ideolohiyang hawak nila? Pangalawang epekto ng Cold War ay tinatawag natin na, tignan ng mapa, ito ay ang samahang pansandatahan. So, syempre, nagkahati sila. So, doon na natin ma-identify o ma-distinguish yung yung mga samahan o grupo, di ba? Ma-distinguish na natin kung sino yung kasama sa grupo nila. So, may tinatawag tayong Warsaw Pact. Ito ay samahang pinangunahan ng USSR upang dahil lang ba trip nila? Hindi. Ginawa nila itong Warsaw Pact na ito upang ipalaganap ang komunismo. So, papayag kaya ang US na sila, hindi nila ipapalaganap ang demokrasya at kapitalismo? No. So, gumawa din sila ng sarili nilang samahan. May tinatawag tayong, una, ang Southeast Asia Treaty Organization, at ang pangalawa, yung North Atlantic Treaty Organization. Ilan ito sa mga samahan na binuo ng Estados Unidos o ng Amerika upang mapigilan ang paglaganap ng komunismo. Dahil again, magkalaban yung ideolohiya nila. Gusto nilang, nagpapataason sila, di ba? Sino ang mas okay na ideology at mas makapangyarihan sa kanila. Pangatlong epekto ng Cold War ay ang space race at arms race. Dahil again, labanan ito ng kung sino ang mas makapangyarihan. So, paunahan silang makapunta sa moon, di ba? Pagandahan sila or pa-high-techen sila ng development na nabubuo nila pagdating sa space race. At the same time, palakasan ng atomic bomb. Arm race ito. 'Di ba? Anong armas, anong bansa or anong bansa ang may mas malakas na armas kesa kaninong bansa, 'di ba? So may hydrogen bomb sa US at may char bomba sa USSR. Actually, mga halimbawa lamang ito ng bomba na nabuo ng dalawang bansang ito. Marami pa silang actually nabuo. Pero hindi nila pinasasabugan ng isa't isa. Nagpapalakasan lang sila.
people. Tandaan niyo yan. Kaya nga Cold War tayo, di ba? Ayaw nila mag-usap. Nagpapataasan ng pride itong dalawang bansang ito. At lastly, meron tayong tinatawag na proxy war. Suriin ang larawan na nandito sa ating slide. Ilagay o sagutan sa inyong papel, ano kaya ang proxy war base sa larawan na ito. Kapag sinabi nating proxy war, people, isa itong armadong labanan sa pagitan ng dalawang estado sa ngalan ng iba pang mga partido. So kung makikita natin dito sa larawan, galit, di ba? Itong hindi siya polar bear actually, itong bear at doon sa taong tinitignan niya. So, sinisimbolo nito ang Amerika at ang USSR. Galit na galit sila sa isa't isa, pero nagsusuntukan ba sila dito sa larawan? Hindi, di ba? Saan nila nilalabas ang galit? Doon, sa mukhang chessboard nila. At mukhang mapa yung chessboard nila dyan, di ba? So, naglalaban sila, pero hindi sila ang physically na naglalaban. Merong mga bansa na naglalaban on their behalf. So, yun ang proxy war. Halimbawa, ang Vietnam War. Mukha bang US at USSR ang magkalaban base sa mapa? Di ba? Hindi. Pero ang ideolohiya na hawak ng USSR at ng USA ay magkalaban dito sa Vietnam War. Ang hilagang bahagi ng Vietnam ay hawak o naniniwala doon sa ideolohiya ng USSR at ang timog na bahagi ng Vietnam ay naniniwala doon sa ideolohiyang hawak ng USA. So wala man dito, hindi man kasungkot dito ang Estados Unidos at USSR, pero 'di ba, dahil proxy war ito, nakita natin na yung ideolohiya na pinalalaganap ng dalawang ito ay nagmamanifest sa mga labanan ng ibang mga bansa. At ito talagang armadong labanan ito. Pero wala dito ang USSR at ang US. Sino kaya ang nanalo sa Vietnam War? Sa pagkakataon na ito, kung mapapansin natin, sa una at ikalawang digmaang pandaigdig, laging kasama o nasa winning side ang Estados Unidos. Pero sa Vietnam War, natalo po ang Estados Unidos. USSR ang panalo dito. Kaya sa kasalukuyan, di ba, communist country or komunistang bansa ang Vietnam. At ayan, kilalang kilala natin at tanyag na tanyag ang issue sa pagitan ng North Korea at South Korea na hanggang ngayon ay magkahati pa rin sila. So ang North Korea ay nananatiling naniniwala sa ideolohiya na pinalaganap ng USSR, habang ang South Korea ay isang demokratikong bansa at meron ding kapitalismo o mga kapitalista sa bansang ito. Laging magkapatid yung dalawang iyon, demokrasya at kapitalismo. Magkapatid ang sosyalismo at ang komunismo. At sa dulo, people, ng Cold War na ito, anong nangyari? Tandaan, bumagsak po ang USSR. Kaya nga wala ng USSR sa kasalukuyan, di ba? Ano nang tawag natin sa USSR? Mula Russia, naging USSR. Then after ng USSR, tinawag ulit siyang Russia. Naging isang bansa o estado na muli o federation ang USSR. Russia na lang ito. Bakit bumagsak ang USSR? Mukha naman siyang malakas, Miss Jen. Tignan mabuti ang larawan na nasa slide. Si Gorbachev po ay isang leader ng USSR dati at siya ang huling leader ng USSR actually. At dahil sa mga movement na ginawa ni Gorbachev, isang movement na ginawa niya ay ang tinatawag na perestroika. Ayan po ay reconstruction, ibig sabihin reconstruction, na-reconstruct niya yung meron sa USSR, yung ideology and all, yung management sa USSR, and that's the reason kung bakit bumagsak ang USSR. Another thing na ginawa ni Gorbachev ay ang movement na tinatawag na glasnost. So, inopen niya yung USSR sa ibang mga bansa. So, imagine, ang pagiging bukas sa ibang mga bansa, especially sa trade, ay nagpapakita ng ideolohiya ng kapitalismo. Ayaw nga, di ba, magkalaban nga yung kapitalismo at socialismo, tapos magkakaroon ka ng ganitong movement. Napaka-ironic. So, galit na galit actually ang mga tao sa Russia dito kay Gorbachev dahil hindi nila matanggap ang pagbagsak ng USSR. Maganda ito sa paningin nila, tanggap nila ang USSR. However, hindi naman talaga mawawala na kapag nasa taas ka, babagsak at babagsak lang din ang
pupuntahan. So, dito nagtapos ang Cold War. Para sa huling tanong sa video na ito, sagutin itong tanong. Sa inyong palagay, ano ang karapat-dapat na ideolohiya ng Pilipinas? Demokrasya, kapitalismo, o sosyalismo, komunismo? Ipaliwanag ang inyong sagot pagkatapos i-post na ito sa ating Google Classroom. Naway may naibaon kayo sa araw na ito. Kung may tanong o paglilinaw, huwag mahiyang mag-email sa akin. Maraming salamat.